Magandang umaga po sa inyong lahat mga Phil Investors. Ito muli ang inyong likod, BJ Double D. Ito po ang DST number 46. Maganda to mga Phil Investors, lalo na yung mga nakakakuha tayo ng mga kliyente o nakakakausap ng kliyente na nagkataon na sa technical field, yung engineering lalo na, no? Karapatan din naman kasi talaga nila na malaman kung ano yung let's say strength. Minsan kasi hindi naman natin familiar yung mga ganong ano, no? Mga ganong termino kasi hindi naman natin expertise yan. Pero maganda dyan, meron tayong guest speaker tonight, today, no? Isang engineer ito, kasamahan din natin. Phil investor din to. Ito ay investor din natin at seller din natin. Actually, nag-top 1 siya last month. Batang-bata pa, sobrang yan yung nakita nyo sa ibang DST na naglilinis pa. Grabe ang puso nitong tao to talaga. Tawagin natin si Engineer Yasser Jan Pekit, yun ang apelido eh. Yan. Good morning yan, po, good morning po, hi Phil Investor. Actually, gabi na dito kasi gabi tapos na po no? dito. Ang daming Bago lang kami kliyente, ano ni Ang Sir daming kliyente kanina, bro, no? Oh, hindi po, siksikan po yung office eh. Oo, kaya medyo nangingintab na kami ngayon. Hindi na fresh. So yan, salamat Sir Yasser. Good evening po sa inyo. Salamat na napaunlakan mo si BJ Double D na makapanayam ka kasi syempre mas alam niya to eh. Mas alam niya itong ano to. Ito yung tinatawag na gaano katibay ang isang buhos tibay system. Yung kasi pinagmamalaki lagi natin si Phil Invest ay buhos tibay, no? Pero ano ba talaga yun? Diba? Titingnan natin. Yeah. Unang tanong, ano ba ang buhos tibay system at gaano ba katibay ito? So bago mo sagutin yan, Sir Yasser, taga saan ka nga sa atin, Sir Yasser? Taga ano po ako, taga Cebu City po. Ganda! Taga Cebu City. Ano ba yung magandang project natin sa Cebu? Ito magandang project po is San Remo po, Amanpil. Binili niya. Opo. Bili na po kayo doon. Para marami po na tayo. Oo, nag-plug pa. Is 50 hectares po yung project po natin. Then meron po tayong nabili sa gilid po. Soon. Yes. Sa kanya hindi soon na lang. Nabili pala sir. Nabili na. Nag-extend pa pala yun. Wow, galing talaga. Oo, sir. Iba talaga pag ano talaga. Tapos meron tayong kaming UMI ba rin sir? Totoo ba yung UMI? Yan ang hindi ko pa na ano pero tingnan natin. Tingnan natin sir ha. Hold on po. Hold on natin. Bitingin po tayo. Meron kasi mga maganda pa ng ano eh. Oo. Kaya tinatawag na siya ng kliyente niya pero saglit lang. Saglit lang po ha. Hindi episode niya tapos na. Yan. So gaano ba katibay ang buhos system, no? Buhos tibay system. At gaano katibay ito? Yan ito po yung ano, ito po yung sinabi na Formworks po. So ito po yung ano yung sir ulit? Paulit nga para marinig naman po. Formworks po ito. Formworks. Ito po yung ginawa nila. So pinaulit po ito. So to make it short, gas in place ang gas parang in mas place po kilala ito. yan, no? Okay? So naglagay po ng ano, layout diyan, tapos baka reinforcement po, pagkatapos Formworks, okay? To make it maintindihan po natin lahat. Mamaya kasi didetalye pa naman natin yan. Tapos i-clip po 'yon, ilalak po lahat para secure po yung pagbuhos, hindi hindi lalabas. So ang ano po yung QI lagad ng konkreto is 3,000 PSI wow, po. 3,000 PSI. So ganyan po kalakas ang konkreto po natin. Kung nakikita nyo po, mamaya makikita natin yan. Sige po. Bibitinin natin mamaya ng konti sir, engineer. So ito po yung kinalabasan. Yun. Ito po yan sir, yung parang, yung basic lang na madali lang. Ito po yung basic po. Cartoons, so meron po tayong matte foundation. Yan yung pinaka. So matting po natin. Tapos ito yung Formworks. Tapos ito yung concrete mixer po. Pagdating ng concrete mixer, buhos po tayo dito sa gilid. Hanggang dito sa slab po natin. Hanggang mabuo siya. So ganyan po katibay yung Phil Invest na bahay. Diba? Buhos tibay. Ayun siya, yung ito po yung sir. Ano sinabi nila, mag-layout po tayo. Ito yung lahat po natin, layout. So nakita mo yung pagkatapos ng layout ng survey, excavation. Okay, tapos lagay ng Formworks. Ganyan po katibay po yung forma po natin. Talagang ano sir, daming suporta. Suporta. May bakal yan, engineer. Tingnan mo po, sumubra pa ang konkreto dito. Ganyan kayaman sa siya, lalagyan ng bakal. Tapos, i-curing po yan. Curing? No. So, 7 days po yung curing natin up to 28 days. Ano pala, no? Yes. Ano ba yung curing, sir? Ano yung nilalagay doon? Ang curing po, simple lang po. Ang curing po is, pagkatapos ng buhos, pag matuyo na yung konkreto, lagyan po yan ng tubig. Yung linis po ng tubig. Para malaman kung may bitak o... para yung concrete po natin, yung semento po natin, yung strength niya po, hindi lalong tumitibay. Grabe, no? Okay? So, curing po natin sa Phil Invest is morning and night. Tuloy-tuloy. Afternoon po, tuloy-tuloy po yung curing. Tuloy-tuloy, no? So, makita mo po, marami po yung basa pa yung kita mo.
tingnan mo to dito, pagkatapos tingnan nyo po, pagtanggal ng po, linis, no? Ang linis po. Malinis So palitada na na lang po, ganyan. Hindi na kailangan ano. Konti na lang no? Skimming na lang po. Meron pong skim coat ilagay yan. Skim coat? Skim coat lang, konti para na lang, maganda. Manipis na lang yan. Galing, no? So, ito yung, ikita nyo po yung tulad natin sa traditional tao, no? CHB po. Naalala mo po yung pinakaluma natin, 1970s, 80s, ginamit na ng hollow blocks, tapos bakal. So, it takes time po. So parang ano siya, sir? Parang halin tulad ng isang hollow block sa isang tao, ganun payat. Yes po. So, mahina, po, mahina talaga. Dahil hindi mo alam kung saan galing po ang hollow blocks. Paano tapos yung pag-precast naman. Ang precast naman po, manipis lang ang precast po. Totoo lang, manipis pa ang precast. Kung ganyan po yung precast niya. Kala mo mukha sa pora, mukhang okay. So, parang alam mo yan, kinabit ng precast, diba? Kabit-kabit lang tayo, lakla. Yun lang po ang precast. Parang welding. Welding sa gilid, welding. Tapos, nakita nyo po yung buhos tibay talaga. Parang si engineer lang yan. Ganyan-ganyan ni katibay talaga po. Wala ko po masabi po dahil ako po galing din ako construction. Yes. Patunay. Galing ako ng mga... Hindi ko lang sabihin po kung saan ako galing. Pero alam niya kasi. Yun ang maganda, no? Totoo. To be honest po, maganda po talaga. Iba So, ang boss tibay. So, ito po yung sinabi ng pounds. Kasi sir, ito madalas ko tinatanong engineer, PSI, hindi naman namin alam yan yung mga hindi naman sa technical. So, pounds. Basic lang sir, basic lang. Ano ba ibig sabihin ng PSI? Pounds per second inches po. So, ito po yung inches po niya. Pounds per square inch, so, no? So, pag ginamit po yun, mostly sa atin, sa cylinder po sa Pilipinas, pero dito sa Middle East po, GCC is square type po yung sample. Parang ganito na siya sa kasimple. Yes sir, ganito po kasimple. So yung kakatibay hanggang ganyan po pag ang buhos tibay. Parang kaya niyang bitbitin yung mabigat na load. Katulad nitong bata, naglagay ng books siya. Ganun siya katibay, matibay siya. Kasi yun so makita mo yung CHB, ganyan po. Ganun siya. Ganito po ang mas simple siya, no? Maintindihan po. Ganito po lakas ang buhos tibay. Yun, ito rin sinasabi ni sir. Ang traditional hollow blocks. Ito po, hindi ko alam kung 3,000 PSI ba yan na hollow block. 300 lang yun. 300. Marami sabihin na 300. Pero it takes time po. Gastos ka pa. Kasi kaya pala yung engineering sa simple, ba't nagtatakta nilalagyan ng palaman na... palaman na hindi mo alam kung sakto ba yung paghalo ng tubig at saka semento. Dahil yung iba malapot. Oo nga. Tsaka ba mami, hindi lahat ampaw, no? Hindi lahat merong... Hindi katulad ng concrete mixer po na isang buhos lang. Ay, talagang sigurado. Then tapos, vibrate na lang. Binavibrate para bumaba, no? Para bumaba. Tapos na. So, yung 300 PSI, hindi naman natin sinasabi na di may, mas matibay kasi talaga yung buhos tibay. So, titingnan natin. Ayan yung parang ginagamit sa karate. Yan po yung karate po. Nakita mo po. Ang daling ganunin. Para lang pong sir. Tingnan nyo po din. Di ba? Pero tingnan mo, mas malakas pala yung kamay kaysa mo. Although ito naman yung iba nagkiklaim talaga 1,000 PSI. Kasi may mga hollow blocks na medyo load bearing na tinatawag. Yes po. Pero still, nandun pa rin yung mas hollow nga hollow siya. Hollow po yun. Ito naman yung precast. Ito yung precast po na dugtong-dugtong. Pagkatapos ilock mo, welded lang ang gilid. Oo. 1,500 naman. Pero yun nga lang problema dito sa mga dugtungan. Doon nagkakaroon ng problema. Mostly yan po dugtungan. At ito na yung huli. Di ba? Ito na yung huli. Pinakahuli po. Yan. So ito po yung sinabi na buhos tibay. 3,000 PSI. Solid yan. Kaya kumbaga sa tao yun ang katumbas na. Ang kalaman nyo po, mas mahal po yung concrete mixer po sa 3,000 PSI sa Pilipinas po. Hindi ko lang sabihin magkano pong per cubic meter. Grabe, no? Okay? Ginastusan talaga ni Pilinvest, no? Totoo para matibay yung bahay. Kasi pang mahal po talaga. So dito ako nabili po sa Pilinvest Bracket. Imagine po, bahay na kagiging kasimple tapos buhos tibay. Kasi saan ka pa? Ano na to sa engineer yung kumbaga hanggang apo mo na yun, nakatira pa rin yan dyan. So dapat matibay talaga. Tingnan nyo po yung finish po natin. Example po doon, yung po natin, yung ulo. Tingnan mo po yung 4 lanes po natin. Swak na swak po. Galing na. Mas alam niya yun talagang tama yun. Ayan ang katumbas daw. Ganito po yung katumbas. Ang lakas. Sa Pilipinas po, ang ginamit sa roads is 3,000 PSI. Wow, ibig sabihin sir, po? Kasi tibay ng kalsada. Tingnan mo po, nadadaan ng 10 wheelers. Tibay talaga. Ilang tons yan, 20 tons, 10 tons na everyday dadaan. Ilang truck, then tapos ilagay mo sa dingding mo. Ayun lakas nga niya.
Yun na. Oh, O, di yun ba? na. So, wag na natin pag-usapan Oo. magkano presyo po yung ano. Technical So, ganyan to yan, talaga Tapos alam po. niya, ayun, kaya kung titignan mo siya, Oo, saan ka ganyan po. magtitiwala? Mga investors dyan, yung Oo. mga gusto bumili. So, gusto bumili ng bahay po sa Pilipinas, all around na sa Pilipinas Diba? po, dito mo tayo. Nagtataka Subok pa kayo subok na po ito. Nagtataka pa kayo, ba't mas mura Ako yung po, iba? nagtaka mo nga ako dahil bahay po, buhos tibay. Ayun, Ginamit sa roads. Ang Parang mahal ano to pa sir, na. no? Di baling magbayad ka ng mas Mahal. mahal o At ano? least long term naman. At least long term siya. At Kaysa least naman magbayad ka ng mura, mura. pero itong ano mo. Hindi mo alam. Maglilindol pa yan dyan. Tayo dyan. Hindi naman natin sinasabing iba. Oh, ganun. we don't know. Pero siyempre, pag ganyan, magtiwala ka doon sa Tatay. Boss Tibay. Kaya nga ito, ang ating title dito sa DST na to, tapos Is- naman na tayo, yan. Ito yung tinatawag na DST. Ano ba yung tinatawag na gaano katibay ang Boss Tibay system? Salamat sir, Engineer Yasser, ang dami na Bili po natutunan. tayo ng ano, bahay po. Oo, hindi naman Huwag dahil nyo sa yung ano, pwedeng huwag best nyo siya. pong Kasi sayangin po. binerify natin totoo 3,000 Sir, PSI kung is saan ka punta, sir. ka naman sir, Galing. no? Solid. Oh, solid po na Solid ano, yung konkreto talaga, po oo. natin. Lagi natin tatandaan ang ating biniling bahay o kahit kondo pa yan ay para sa pamilya natin, para sa kinabukasan, pang matagalan. Kaya ang pipiliin natin dapat syempre matibay. Oo. Bali na lang gumastos ka kaysa pabalik-balik ka ng gastos. Oo, yung Forever na ito, repair ka sir. na repair, no? Forever na po Repair ito. ka na repair. Oo. Yung dito sa Philinvest, may forever nga daw sabi ni Forever na yung bahay mo, sir. Ayan na. So hindi ka na hindi ka na magsisisi pag Oo. bumili ka dito. Ayun, kaya dito kami sa Philinvest, kami ay buhos Tibay! Ayun, salamat po muli, Sir Engineer. Salamat muli, po, salamat po, mga Napakasipag nito. kabayan, Ang kapatid. haba, ang laki ng future nitong batang ito dito sa atin. Salamat sa Sir, bilhin po kayo, sir. Baka mabenta Maawa tayo. niyo pa. So hanggang sa muli, ito muli ang inyong lingkod, BJ Double D, kasama si Engineer Yasser. Engineer Yasser, pekit. Salamat Huwag kang po. pipikit dahil uunahan ka nito. So good! So good! Salamat po. See you soon. Okay, bye-bye.